Anong latest po mga kababayan? Ito. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa napabalitang interim release ni PRRD, ni Tatay Digong. Tulad ng nabanggit ko kanina in passing na nagsampa ng motion ang abogado ni PRRD at itong kanyang motion ay hindi po inopose o hindi po sinalungat ng prosecution panel ng ICC. At meron na rin daw pong bansa na membro ng ICC na willing na tumanggap kay Tatay Digong kung siya man po ay mabibigyan ng interim release o temporary release, probational release, yung tawag po dyan, para bang nakapagpiyansa siya. Kasi hanggang ngayon naman po mga minamahal na kababayan, hindi pa naman po formal na akusado si Tatay Digong kasi babasahan pa lang daw siya ng kanyang indictment sa September 3 pa, matagal pa po yun. Pero dahil sa mga naglalabasang mga balita, naglalabasang nakita naman natin na talagang imbento lahat yung mga ginawa nilang mga pagsasakdal sa kanya. At alam naman po natin kung sino-sino itong mga grupong ito. Unang-una po dyan, maingay na maingay po yung mga makakaliwang mga terorista. Yung isang abogado nga po nila dyan ay nagulat daw siya, nagulantang daw siya na hindi raw po tumutol yung mga prosecution panel at di maglupasay siya, umiyak siya kung sakali man na hindi niya nagustuhan yung action ng prosecution panel dahil alam naman po natin na kahit anong gawin mo dito sa grupong mga ito ay ang gusto lang nila ay sila lang masusunod, hindi yan nakikinig sa mga argumento, mga paiwatig o kung ano man, basta kung ano lang gusto nila, yun ang mangyayari. At sigurado ganyan din ang magiging reaksyon na naman nitong pare-parehong mga grupong maingay tungkol sa naging desisyon ng Senado doon sa pagbalik ng impeachment complaint doon sa House of Representatives. At nakita naman natin itong mga grupong to, pare-pareho itong mga grupong to, magkakukutsabay itong mga ito, nagkakaroon na ng conspiracy talaga. At dito ako medyo naaawa sa administrasyon na nakaupo sa kasalukuyan. Kasi itong administrasyon sa kasalukuyan, siya ang naglagay nitong gumawa nitong problema kay Tatay Digong. At siya rin ang gumawa ng problema sa impeachment ni BP Sara. Pero lumalabas na yung mga nakikikutsaba sa kanilang mga grupo, itong grupo ng Dilawan na naging Pinklawan, na itong grupo ng mga makabayan daw kuno, pero mga teroristang grupong ito, at mga grupo ng mga oligarko, mga elitista, na magmamayari ng mga mayayamang mga eskwelahan. At pati na rin po itong mga religious groups na sumasawsaw. Mga kontra lahat ito kay PRRD at kay BP Sara. Kaya kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin po natin dyan, ganun pa rin ang kanilang pahayag, ganun pa rin ang kanilang opinion. At kaya tingnan po natin ang kanilang mga ginagawa. Talaga naman pong hindi para sa sampay ng Pilipino ang nais nila, kung hindi pang sarili lamang po nilang political interest, mapanatili nila ang kanilang mga pwesto, sarili nila, yung kanilang mga programa para sa sarili nilang kapakinabangan. Pero naghihirap ang mahigit 80 milyong Pilipino. Ayan, kaya nga sinabi ko nga noon nung kahapon tungkol po sa kalayaan ng Pilipinas, hindi magiging ganap ang kalayaan at kasarinlan ng Pilipinas kung ang maraming mga Pilipino ay patuloy na naghihirap. Kaya iyon ay isang problema po natin. At kaya sinasabi ko kailangan po natin, mga minamahal na kaibigan, huwag tayo magkakumpiyansa. Nakatutuwa itong balitang ito na yung inihaing motion ni Attorney Kaufman sa ICC, tinanggap po yan ng ICC at hindi tinutulan ng prosecution panel. So malamang magkakaroon, mga minamahal na kaibigan, ng pagkakataon ang ating mahal na Tatay Digong na pansamantala po siyang makalaya sa ICC's detention. Kung saang bansa, hindi po natin alam kasi sikreto po yun. Malalaman na lamang po natin pag nagkaroon na ng desisyon ang ICC. Pero sa aking palagay, dahil nga po hindi po ito tinututulan ng prosecution, ay magkakaroon ng pagkakataon ang ating Tatay Digong na makalaya pansamantala sa kanyang detention sa Dahig. Ito naman pong binasurang impeachment complaint, hindi na binasura, ibinalik sa Kongreso ng Pilipinas. Ang iingay ng mga pari, ang iingay ng mga obispo, ang iingay ng mga ibang mga akademician na ay alam naman natin talagang kontra sila sa mga Duterte.
kontra sila sa atin. Kaya hayaan na lamang po natin sila, basta huwag po tayo mag-relax kasi kakampi po nila ang media. Kakampi po nila itong mga iba't ibang mga grupo, lalong-lalo na po dyan sa kamay nila. Kaya tayong mga mahihirap ang buhay, lalong-lalo na yung ating mga mahal na mga kapwa Ilocano at mga Bisaya na tumulong po sa atin, ay kailangan po ay lagi po tayong dapat na magpatuloy sa ating pagkikilaban, pagkikibaka. Huwag po tayong mag-relax, mga minamahal na kababayan. Kaya hintayin po natin yung mga susunod na kabanata. At ito, nag-break lamang po kami sandali. Pasensya na po kayo, yung ating mga kaibigan, na hindi po natin sila mapagbibigyan na magsalita sa ngayon kasi maiksi lamang po itong ating ginagawa ngayon. At sandali lang po, nag-break lamang po kasi itong ating ginagawang conference dito. Kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-live. So, paalam mo na. Adios, mi amigos, mi amigas. Kailangan ko pong bumalik dito sa ating pagpupong at dumating na itong mga kasamahan kong nag-iikot dito. So, tingnan na lamang po natin. Basta ang importante, huwag nating paniwalaan itong mga nag-iingay laban po kay PRRD at kay BP Sara. Mananatili po tayo na makikipaglaban para sa karapatan ni PRRD at ni BP Sara, at dahil yan po ay para sa karapatan ng sabay ng Pilipino. So, alam nyo, nabasa ko yung, sa pahayagan lang naman yung mga nabasa ko. At sa mga Facebook pages ng ibang mga vloggers or content maker, meron lang akong napansin doon kung tama yung nabasa ko. Hindi ko nabasa kasi yung mismong motion na inihain ng abogado ni PRRD, ni si Attorney Nicholas Kaufman. Pero may nabasa kasi ako roon na isang linya na yung part of the assurances, yung mga promisa na averments doon sa motion. May nakalagay doon na shall not continue to commit crime. Sabi ko, medyo bakit naman na isama yung word na continue? Dapat shall not commit crimes. Okay na sana yun. Yung word na continue, medyo nabahala ng konti. Hindi naman siguro malaki yun. Pero pag sinabi mo shall not continue, ibig sabihin nun, meron na siyang naumpisa, gumawa ng krimen, hindi ba? Pero di naman siguro malaking bagay yon. Pero mas mabuti sana na tinanggal na lang yung word na continue. Pakibasa na lang po yung mga ibang mga news report o kaya yung mga nasa mga social media account na pinost-post din ng mga iba. Nakapost naman yan sa mga ibang mga accounts. Pero yung mga nabasa ko kasi parang ganun nakalagay doon na nakasama yun shall not continue to commit crimes, yung word na continue. Anyway, huwag na nating palakihin yon. Ang hilingin ko na lamang po sa inyo, mga minamahal na kababayan, ay yung patuloy po nating ipagdasal si Tatay Digong. Ipagdasal din natin itong mga ICC judges na lumambot yung kanilang puso at yung kanilang kaisipan at pagbigyan yung kahilingan ni Tatay Digong na mabigyan siya ng interim release or probational release o kaya yung tinatawag natin na temporary release under the custody of an ICC member. At hopefully ay ang bansang ito ay malapit lang sa Pilipinas. Para naman po hindi mahirapan si Tatay Digong. Alam po naman natin na si Tatay Digong hindi siya komportable pag makausap niya ay mga puti. Mga banyagang puti, napansin na natin yan noon pa. At nung nga siya Pangulo ng bansa natin, ay ganun na lamang ang kanyang mga sinasabi pag ang mga pinag-uusapan ay mga bansa o mga dayuhan sa ibang bansa, ay lalong-lalo na yung mga bansang medyo merong atraso sa Pilipinas. At yan ang kanyang laging binabanggit. So, magdasal po tayo na pagbigyan ng ICC yung kahilingan ni Tatay Digong para siya ay makalaya man pansamantala. At sana ang bansang ito na sinasabi na nagbigay ng commitment ay membro ng ICC ay malapit lang sa ating bansang Pilipinas. Pagdasal po natin yon. Hindi ko rin alam kung wala akong impormasyon dyan. Basta yung aking
Kinukomentuhan lamang po ngayon ay kung ano po yung aking mga nabasa sa pahayagan, sa mga internet news at saka sa mga vlogs din ng mga ibang mga content creators dito sa Facebook at saka sa TikTok. Dito ako ngayon sa China. Alam niyo naman, napakahirap mag-access dito ng mga social media platforms na katulad ng Facebook or Instagram or Google. Kahit na yung email natin ay hindi basta-basta ma-access o makapasok dito. Pero lamang po kung gumagamit tayo ng eSIM, yan. Pag naka-eSIM tayo o kaya naka-VPN, o kaya naka-roaming, magastos din po yun. So, yan mga kabaka ang aking hilingin patungkol po dyan sa nakabinbin po na motion ni Tatay Digong. At pangalawa, asahan po natin na magiging masyadong maingay itong mga iba't ibang mga grupo na tumutulig sa talaga sa pamilya Duterte, na ayaw talaga nila sa mga pamilya Duterte. Sino ba itong mga grupong to? Nako, alam nyo, ang pinaka-mahirap na makabalik sa pwesto ay itong mga dilawan na ngayon ay pinklawan. Nako, yung mga yan, ang kakampit po nila ay mga elitista at mga oligarko. At wala po ginawa yung mga yan nung sila ay naupo magmula noong 1986 hanggang 2016. Lalong naghirap yung bansang Pilipinas. Kung paano nila, itong bansa nating Pilipinas, grabe ang nangyari sa atin. Kanya lamang, itong kasalukuyang administrasyon sa paghahangad na makapanatili yata sila sa pwesto, yung mga nakapalibot po dyan, ay nakipagsabuatan sa iba't ibang mga grupo na alam naman po natin na sila yung mga kaaway ng pamahalaan. Yung grupo ng teroristang NPA, CPP, NDF na yan, magkakakampi po sila. Pero pag sila na yung nandiyan, magkakalaban din yung mga yan. Tapos yung mga dilawan pinklawan na yan, ang iingay po nila ngayon, nagsisilabasan yung mga kamag-anak na mga apo na o kaya mga pamangkin. Sila na ngayon yung maiingay sa mga entablado nagsasalita. Akala mo sila lang talaga yung anak ng Diyos. At pati na rin, itong simbahan na naman Katoliko, ako po saradong Katoliko ako Nanilbihan po akong altar boy ng 4 na taon nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo, sa high school, para lang makatapos ng high school. Nanilbihan po ako sa simbahan. Kaya yung aking pagiging isang Kristiyano at Katoliko ay malalim po yung aking pananampalataya po sa Panginoong Diyos at kay Panginoong Hesukristo at mga santo na ating tinitingala. Alam naman po natin yung mga prinsipyo sinulat ng mga mahusay katulad ni St. Thomas Aquinas, St. Francis Xavier, St. Ignatius de Loyola, yung mga Franciscan, Agustinian Friars, mga Jesuits, marami tayong nabasang mga libro tungkol po dyan. Pero nagtataka ako dito sa ating bansa, para bang itong ating mga pari pa rin, ay para bang yung pari doon sa akda ni Jose Rizal, ano ba yun? No limitang hiri ba yun? At saka El Feliboy Turismo, yung si Padre Damaso, parang ganoon sila makaporma. No? Dahil pinagpipilitan nila yung kanilang kagustuhan, dahil ayaw nila sa mga Duterte, ayon ang iingay din po nila ngayon. Ako'y nadidismaya talaga, mga minamahal na kababayan, ni hindi po nila tinutuligsa yung malalang korupsyon dito sa ating bansa ngayon. Hindi nila tinutuligsa yung mga karumal-dumal na ginagawa ng teroristang grupong NPA, NDF, CPP. Hindi nila tinutuligsa yung naglipa ng mga droga ngayon. Nakita natin yung mga naglutangang mga droga dyan po sa tinatawag nating West Philippine Sea. Pati nga sa Dalampasigan na malapit sa Zambales, Pangasinan at saka Ilocos, tuni-tuniladang mga droga yung nakuha ng mga mangingisda. Mabuti na lamang yung mga mangingisda po dyan sa Zambales at saka Pangasinan ay isinurrender nila sa Coast Guard. So, dyan mo makikita mga kaibigan na itong tinatawag nating double standard of morality and justice na ang gusto ng mga grupong to na sila lamang ang pakinggan po natin, hindi tayo papayag sa ganun. Mabuti na lamang po, meron na pong social media platforms ngayon na katulad ng Facebook, ng TikTok, ng Instagram, ng YouTube. Tayo ngayon ay may pagkakataon makapagpapayag.
at maiparinig natin yung ating kaisipan at damdamin na hindi lamang po tayo umaasa sa traditional na media ng television, radyo at mga malalaking pahayagan na kontrolado po ng mga mayamang elitista at oligarko na sila ngayon nagkakaisa. Kakaisa sila upang sa ganon ay mawala sa politika ang mga Duterte at mga kaalyado nila. At tignan mo ngayon, no? Ang kanilang ginagawa, tinira-tira nila si Tatay Digong nung panahon niya, tinira-tira nila si Tatay Digong pag-upo ni BBM, tinira-tira nila si Inday Sara, at ngayon pinagpipilitan nila na guilty na yan si BP Sara. Dapat impeachment trial na, tapos judgment of conviction na. Pati yung mga kalyado nilang mga senador, 5 na lamang na iwan na senador kalyado nila dyan. Nagulat sila. Hindi nila akalain na gano'n ang magiging butuhan dyan. Nung nagkaroon ng motion na ibalik sa Kamara yung impeachment complaint. Ngayon, patungkol naman po dyan sa impeachment complaint, meron na naman pong naglabasan na komento with all due respect dito sa mga nakabalik na mga senador na hindi raw pwedeng mag-file ng motion ang isang impeachment judge. Pero alam po ninyo, hindi pa po pinapatawag kasi yung mga prosecutors at yung nasasakdan na si BP Sara at mga abogado niya. Ang pinag-uusapan pa lang po dyan, yung issue ng jurisdiction ng Senado tungkol po dyan sa isinampang impeachment case. Hindi pwedeng mag-trial kagad kasi pinagpipilitan nila na shall conduct trial forthwith. Yun po ay isang kautusan ng saligang batas sa Kongreso ng Pilipinas, lalong-lalo na sa Kamara de Representante. Utos po yan ng saligang batas sa Kamara de Representante or sa lower house na pag nakakuha ng 1/3 signatures ng membro po ng House of Representatives, hindi na kailangan i-refer yung complaint of impeachment doon sa Committee on Justice, at hindi na kailangan magkaroon pa ng pagdinig doon sa Committee on Justice, at hindi na rin magkaroon dapat ng committee report, at yung committee report ay pagbutuhan pa sa plenary at tignan kung makakakuha ng 1/3. Kasi sabi ng saligang batas, pag nakuha na yung 1/3 na pirma, diretso na yan sa Senado. Yun ang kautusan. That is an order of the Constitution directly to the House of Representatives, and the Senate upon receipt thereof can already conduct trial. Yun ang ibig sabihin po niyan. It is not obligation of the Senate. It is a duty of the Senate to conduct trial. And before they can go into formal trial, they have to determine, meron ba tayong jurisdiction? Tama ba itong isinampang kaso rito na didinggin natin? Tama ba tawagin na natin yung lilitisin na impeachable official? Yan ang ibig sabihin niya. Now, kung hindi pa sila pinapatawag, hindi pa binabasa yung articles of impeachment, at dinidetermine pa lamang kung mayroong jurisdiction ang Senado doon sa isinampang questionable impeachment case, then yung mga senator judges sitting as in the impeachment court can from among themselves decide what to do with that case. And before they can make a decision, then there has to be a motion. At sino magmo-motion? Siyempre yung mga judges. Hindi yan pinagbabawal sa saligang batas. Hindi rin pinagbibawal yan sa impeachment court. Because before they start off the formal trial, they have to determine whether it is appropriate to hear this particular complaint. Ganyan din po sa korte. Tinitignan din ng korte. Yon, meron bang probable cause dito? Kung meron probable cause, mag-i-issue ako ng warrant of arrest para magkaroon ako ng jurisdiction doon sa person ng nasasaktan. Ganon po yan. At kaya mali na naman po yung premise nitong mga talagang ayaw sa mga Duterte. Kaya tingnan ninyo, pero pag binasa mo ang pahayagan, mga newspapers, pakinggan mo yung mga komento ng mga komentarista sa radyo at saka sa television, pabor sa kanila lahat. Pabor sa kanila lahat. Sila ang kanilang inilalabas. Nilalabas nila sa headline, nilalabas nila sa editorial nila, yung mga komento ng mga opinion writers, mga komento ng mga komentarista sa radyo, sa television, pati na rin yung mga mamahayag na tinatawag natin, ang tawag nila doon, talking head, ang tawag doon. Lahat na lamang ng pabor sa kanila, yung kanilang inalalabas sa traditional media, sa mainstream media.
Kaya dito lang po ang may laban po tayo sa social media platform. Kaya nakikiusap ko sa inyo mga minamahal na mga kababayan, mga kaibigan. Pakishare nyo naman po itong ating mga live na ito patungkol po dito sa issue nitong nagaganap sa ating bansa. Kahit na ito lamang po itong mga content na ito na may kinalaman po sa ating bansa na napapakinggan po nyo ako at napapanood po ninyo ako. Pakishare na lamang po sa inyong mga kaibigan. Paki-like and follow na rin po ako kung kayo po ay hindi pa po nakafollow sa atin. Kasi tinitignan kong mabuti itong mga galaw ng mga nasa kabilang kampo. Sa ngayon po ang magkakakampi ang kasalukuyang administrasyon. Kakampi nila yung terorist ng CPP, NP, NDF. Kakampi nila yung Pinklawan at Dilawan. Kakampi nila yung simbahan. Kakampi nila itong mga media na sila rin mayayari. Siyempre, andin dyan sa likod nila yung mga mayayamang mga negosyanteng mga oligarko na sila po ay matagal na naghahari sa ating bansa ng mahigit na pong 400 taon. Sila magkakampi ngayon. No? Pero ang nandiyan na ingatan po natin ay itong grupo ng Dilawan at Pinklawan. Dilawan at Pinklawan. Dahil sila ang nasa poder ng pamahalaan natin magmula noong 1986 hanggang noong 2016. Gusto nila ngayon na muli silang makabalik dyan. Kaya maiingay po sila ngayon. At sila ay suportado ng malalakas na grupo ng mga universidad, ng mga kolehiyo, ng mga paaralang pag-aari po nila. Kaya yan po mga kaibigan ang nakakatakot. Pero ang sambayan ng Pilipino, mahigit 80 milyon Pilipino, naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral, hindi makabili ng gamot. Wala silang panustos sa kanilang mga araw-araw na pangangailangan. Hindi sapat. Yan ang isipin po natin mga minamahal na kabayan. Kanya lamang po, lalong-lalo na po dyan sa Luzon. Taga Luzon po ako, taga Northern Luzon po ako. Pero dyan sa Metro Manila, dyan po tayo nagtatrabaho. Makikita natin ang galaw ng grupong ito. Politika lahat ito. At ang pinakamalaking balakid sa kanilang hangarin ay ang mga Duterte. Si Tatay Digong. Kala nila, knock-out na si Tatay Digong. Burado na. Pangalawa, akala nila, mananak down din nila si BP Sara. Kaya ba nagkamali yata sila ng kanilang mga estratehiya. At ngayon, na lumabas, na ibalik yung impeachment case ni BP Sara sa House of Representatives, ano ngayon? Ngiingay nila, nagmamaktol kung ano-ano nang pinagsasabi nila sa Kongreso, sa Senado. Abuse of discretion, unconstitutional. Di magsampa sila ng kaso sa Supreme Court. Dahil ang final arbiter naman sa bansa natin, pag-usapang legal o constitutional, ay ang kataas-taasang hukuman, ang Supreme Court. Magsampa sila ng kaso. Pero ang ginagawa nila ngayon, nag-iingay sila, dinadala nila itong problemang ito in the bar of public opinion para makakuha sila ng critical mass. Alam nila, mamamanipulate pa nila ang sambayan ng Pilipino. Siguro kung walang social media, kung wala itong Facebook, TikTok at ibang mga social media platforms, kaya nilang lukuhin, pagsinungalingan at hikayatin ang ating mga masang Pilipino. Hindi na po nila kayang gawin yan ngayon. No? Pangalawa, tapos po niyan, ito ngayon, lumabas itong motion ni Attorney Kaufman at hindi tinutulan ng mga nasa prosecution sa ICC. So may pag-asa tayo, mga minamahal na kaibigan. Yung ninanais po natin na makalaya po si Tatay Digong at tuluyang makabalik sa Pilipinas. Kahit pa paano, nagkaroon po tayo ng pag-asa. At yung pag-asa na yan, huwag po nating pababayaan. Ang maitutulong po natin kay Tatay Digong, yung dasal po natin, yung patuloy po nating pagpapakita ng ating pagkakaisa sa patuloy na pakikipaglaban. Dahil ang laban na ito, hindi lamang po laban ito ni Tatay Digong, hindi ito laban lamang po ni Vice President Sara Duterte. Ito ay laban nating lahat, mamamayang Pilipinong nagmamahal ng tunay at lubos sa inang bayan. Ito ay laban natin. Kaya nga sabi ko, inumpisahan na rin natin ito. Wala na sana akong planong bumalik sa politika, wala na rin sana akong planong bumalik sa pagiging isang abogado. Pero dahil sa ginagawa po nila sa ating bayan, ay mapipilitan po ako. Mag-iingay din po ako. Sabi ko, magsisigaw ako at gagalaw ako para sa bayang Pilipinas, para sa mamayang Pilipino. Saan man po patutungo ito at kung saan man po tayo mapunta. Yan po yung aking
panawagan po sa inyo. Kaya po ako ay bumalik muli habang naka-break po kami at in 10 minutes ay pupunta na naman po kami doon sa susunod na pagtitipon. At kung pwedeng ialaw nila yung live video o kaya picture o gawin na. Kanina kasi dinawalan na hindi pwedeng mag-video or mag-take ng photo doon sa loob ng pabrika. Yung gawaan ng kotse pinasukan namin kanina. Kaya bigla na lamang pong nawala yung aking internet. So lumabas na lamang po ako at nagpunta na lamang po ako doon sa bus. Kaya ako'y nakapag-live. Pero ang pag-usapan natin nga, ito ngayon ang tinutuloy natin. Tungkol po doon sa napabalita na humingi ng interim release si PRRD sa ICC. At syempre, pinag-usapan na rin natin itong mga maiingay na mga grupo na nagulat sila na hindi nila akalain na 18 mga senador natin ay boboto doon sa unang motion ni Senator Bato, motion to dismiss, na ito ay nagkaroon ng amendment ni Senator Alan Cayetano na ibalik at iyon ang nanaig. So abangan po natin, mga minamahal na kaibigan. Paalam muna uli ako sa inyo kasi tayo ay tatayo muna rito sa ating kinaroroonan at punta po ulit tayo sa ating sasakyan. Mabuhay po muli ang sampay ng Pilipino.